yung Flor Genmar Mining received its MPSA this March 2025. Pero pag titignan mo yung bundok, Mr. President, parang minina na for 10 years. Ala ka ng katrace-trace. We also informed the DNR about it. Pag iimbestigahan daw nila at pag-aaralan. It's the same answer, pag-aaralan, iimbestigahan, Mr. President. Ito po yung video, Mr. President, dyan po sa Gutalak. That's how it looks like right now. March lang po binigay yung permit, pero parang kinalbo po nila yan. Nickel mining area, according to the regional director of Region 9, Zamboanga del Norte, may MPSA, Mineral Production Sharing Agreement. Ilang hektarya yun? Ayun. Ayun na nga. Yun na nga. Isa pang problema dyan, Mr. President, for your information. Kaya tayo binabaha, kaya rumaragsak ang mga, kaya namamatay ang mga tao sa lowland kasi ganyan ang ating kabundukan. Exactly, Mr. President. Wala pa po yan. Kasi pag pinakita ko mamaya yung video ng Sierra Madre, baka magalit na kayo, Mr. President, at lumayas kayo dyan sa upuan ninyo and will not defend anymore the budget of DNR. Sample pa lamang po yan. At saka isa pa pong problema dyan, yung mga katutubo, hindi pa po binibigay yung share nila, Mr. President. And nasa agreement po yan, na katutubo, indigenous people residing in that area, na pinalaya sa area na, they should have at least 1% share sa ikanga mining income po na yan, Mr. President. The same situation po sa Palawan, Mr. President, yung isang mining company, City Nickel, 4 million pesos lang dahil nasira yung pananim ng mga farmers, hindi ayaw bayaran po ng mining firm since 2000. Nilapit na po sa DNR, pag-aaralan pa rin. It's already 2025, Mr. President. Mr. President, the DNR acknowledges that this is an ongoing mining operation. 100 hectares? They gave an MPSA to 100 hectares of this nickel mining company. They limited the mining to 100 hectares of the area at a time. But tapos bago sila mag-expand na pareha dito. Dapat, puro dapat eh. Bago daw mag-expand, yung 100 hectares na minimina ay dapat i-rehabilitate muna. Pero sino naman sa inyo ang nag-oversee na naman? Hindi. MGB, yan, MGB, sinusunod kaya, stricto kaya kayo, ginagawa kaya natin, tingnan yung itsura nga. Yan, Mr. President, nakikita mo wala na pong, paano pa yung mga tubig na bababa po dyan, harangin, wala na pong puno, Mr. President. Mr. President, also would like to bring to your attention, Mr. President, tanungin ko lang po ang status sa MGB. Ano na po ang status na ina-apply na mining license ng isang Joseph C. na Chinese national nakakulong po ngayon sa Brooks Point, Palawan? Ano na po, binigyan niyo na po ba siya ng permit para mag-operate? Gayong hindi po siya Filipino national na patunayan, Mr. President, nasa kulungan ito ngayon, Mr. President. DNR advises me that the company of that Joseph C. has a legally granted Tama po, Mr. President. MPSA. Ngayon po, may decision na po yung ISAF, yung immigration saying na hindi po siya Filipino citizen. Hindi po ba pwedeng bawiin
i-revoke na, hey, you're Chinese national. Maliwanag po, 'di ba, sa mga balita na kaya nakakulong nga siya, nag-misrepresent, hindi naman siya Pilipino. Tama ba ho? Exactly, Mr. At President. sinasabi ko sa MGB na dapat na-revoke na yung permit dahil may misrepresentation. Tama ba ho? Tama, Mr. President. Sabi po sa akin, wala pa po silang abiso mula sa Bureau of Immigration. O di gusto nyo, isuspend natin tong hanggang gawin nila yung action. Exactly, Mr. I-revoke President. nila. That Oo. is my point, Mr. President, because they're not doing the job. Kanina pa po, hindi nila masabi mga questions na tinatanong po natin. Why will we fund an agency 27 freaking billion pesos na hindi naman po nagagawa yung trabaho? Ginagawa nilang gatasan itong ahensya na ito. Ever since, Mr. President. Why? Mr. President, hindi ko kayang pagtanggol at sagutin po yan. Dahil sana ako na lang yung nagtatanong at mahirap po talagang i-defend. I have no answers. I will not invent answers. I am even more frustrated than you. Well, anyway, Mr. President, ito na lamang po last two questions because I know there are other senators who would like to ask questions po. Ito Kasi po- nga, itong DNR na ito, Department of Environment and Natural Resources, dapat nakahiwalay. Yung protection, yung environment, kailangan yan sinusukat ang forest limits. Kailangan yan pinoproteksyahan ang forest. Kailangan alam niya yung hindi forest, pero pati marine ecosystems ay proprotektahan. Pero yung pagkagawa ng ahensya, natural resources, kasama po pag-exploit naman ng natural resources. Kaya may Mines and Geosciences Bureau. Ang mandato naman ng MGB ay kumalkal ng mga bundok para ibigay sa Pilipino at may dayuhan ng mga partner para kalbuhin ang kabundukan para magpayaman yung mga korporasyon o sige na, na kinukuha ng ating likas yaman. Eh, paano? So it's really anong tawag mo doon? Parang hindi tugma na yung ahensyang It's nagpo-protection, bantay sa lakay, Mr. President. the agency that must protect our ecosystems against destruction and death and loss of lives is the same agency that is supposed to exploit our natural resources. What do we do? At the same time, with all due respect to the women and men of the DNR all these decades, I don't think hindi ko din na lahat, are able to fulfill their mandated duty. I express the same frustration, Mr. President. Thank you, Mr. President. I have the last two questions. If the lady from Antigua would still answer. Ito po, medyo may urgency po ito. Talk about Sierra Madre. Sierra Madre, ika nga, may mga nagsasabing protektahan tayo sa bagyo, may nagsasabing no, pinahina lang ang hangin. Just the same, Mr. President, nagsulputan po ang mga resort o subdivision sa paanan ng Sierra Madre sa Rizal. Hindi na po tayo lalayo. May mga kasama tayo na namamasyal po dyan. Hindi na po siya pinapapasok. Dati po, pwede pa po sila umakyat yan, maglakad. Ngayon po, may mga bakod na para po yung timberland dun sa Doña Remedios Trinidad, bawal suddenly pasok, public land po ito. Pero ngayon po, may mga swimming pool, may mga subdivision pa, Mr. President. Ang tanong natin, hindi ba protected area itong Sierra Madre, Mr. President? Napakahaba ng Sierra Madre. At bilang author po ng INIPAS, sa aking tala po, ang total protected areas, yung legislated po na isabatas natin, 11 pa lang sa Sierra Madre. Pero yung proclaimed, 2. Hindi naman ibig sabihin na hindi pa naisabatas, na proklama na po. So kailangan proteksyonan. Tapos yung mga may initial component, 16. Ibig sabihin, sa proseso po sila ng pagsusuri.
So total po 29. Hindi naman ibig sabihin na hindi pa naisabatas ng Kongreso ay hindi protektuhan dahil may iba naman mga patakaran. Alam naman nila na ito'y siyang napoprotekta mula sa norte hanggang sa Metro Manila, ay kailangan po ito'y hindi kinakalbo sa illegal logging pati na rin sa pagmimina. Pero marami pong mining operation sa Sierra Madre. Ito po, Atlantic Mines and Trading sa DRT, sa Bulacan, iron ore, white clay, may Atlantic Mines. Bakit iba-iba to? May Neutron Construction sa Bulacan, Silica, Omni Mines sa San Luis at Aurora, Copper and Gold, Industries Development sa Kasiguran, Aurora, Dimension Stone, and Or Asia Mining, Kamachin DRT in Bulacan, DRT in Bulacan, iron ore. So meron po sila, lahat ba ito? Legal mining. So they granted permits to this mining companies. Actually, Madam President, kulang pa ho yun eh. Kulang pa nga ito. Kasi may mga illegal po dyan. You know what happened, Mr. President? Nakakita po ng gray area dahil ay diniklara lang natin na protected area, yung Isabela area. Pero what happens dito po sa pababa na going to Quezon, open po yan, vulnerable. Bakit hindi yung buong... Hindi po, yung Isabela lang po ang protected area. So, ang sagot po sa atin ng mga mining companies na yan, wala naman kami sa protected area, Senador. So, we can mine as long as we want. Binigyan po kami ng permit. Tanungin mo ang DNR. Sorry, sir, kasi hindi sila pasok sa protected area. So, nakakita po sila ng gray area, Mr. President. And this was the bill that I filed last week na totally to protect the Sierra Madre from north to south, Mr. President. Total lagban, total mining, total development, Mr. President. With the indulgence of Senator Tulfo, Madam Chair, Yes, I just Mr. like to also relay my experience. Okay. Mr. President, doon po sa Sierra Madre, dyan po sa bandang Rizal, Antipolo, hanggang po sa Tanay, during COVID times, we used to ride nagmamotocross kami, nagtitrade po kami dyan, kasi po bawal pumunta kahit saan, but in the mountains during that time pwede. And during that time, we can go anywhere in the Sierra Madre mountains. We enjoy the trail. Siyempre, yan ang po remaining forest, no? Nearest Metro Manila. And, but during the latter part, as pointed out by Senator Tulfo, inaharang na po kami ng mga gwardiya, no? And I also noticed that there are developments. May mga rest house na tumatayo. Buti po rest house na, may mga resort. Tapos mamaya po, tama po yung sinabi ni Senator Tulfo, may mga subdivision. In fact, meron doon yung San Valley. Nakita ko na development and other corporations. Ang tataka ko, tapos nandun po kami sa, papasok ka ng ARCO na nakalagay, Upper Marikina River Basin, protected watershed. So I assume that's supposed to be part of the protected watershed. But I encountered and I saw for myself that there are guides already that were prohibiting us from going around Sierra Madre. So ibig sabihin, meron na hong development. So just to add the information. Thank you. For the information of the body, there are titles to these properties. Unfortunately, yung sinabi niyong may mga subdivision, may mga swimming pool, may resorts na sa Sierra Madre, ayon sa DNR, kay Secretary, may mga titulo po. Anong gagawin po natin? Alam mo, Mr. President, kahalintulad ito na sitwasyon sa Chocolate Hills. Nagkaroon ng mga titulo, ang mga tao pinabayan. Ang may kasalanan din po rito, ang gobyerno, may kasalanan din po ang mga ahensya, Mr. President. Pero sinasabi ko, I think it's not too late, Mr. President, that we have to do something about it. And I stand corrected, we haven't filed a bill yet, but rather we're set to file kasi we just had a meeting with the DNR regional directors, regions 2, 3, 4A. So magpa-file pa lamang po kami, I believe, sa Monday po.